Pirmahan mo na yan, Teresa. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga pulis palabas ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga luma at naglalakihang aircon ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang silya tuwid ang likod at tila walang bakas ng sakit na kamakailan lamang ay nagpabagsak sa kanya. Sa harap ni Teresa, sa ibabaw ng mesa na gawa sa mamahaling nara, ay nakalapag ang ilang pahina ng dokumento isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang paningin. Nararamdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang kaliwang braso kung saan ang puting benda ay may bahid pa ng tuyong dugo. Kaninang madaling araw lang sa malamig na silid ng ospital, ay nakahiga siya sa tabi ng biyanan. Walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang kanyang dugo para mailigtas ang matanda mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ngayon, wala pang 12 oras ang nakalilipas ang mismong babaeng iniligtas niya, ang siyang humahawak ng kutsilyo para saksakin siya sa likod. "Mommy, katatapos ko lang pong mag-donate ng dugo para sa inyo." Mahina ang boses ni Teresa, halos bulong na lamang dahil sa matinding panghihina. "Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Alam niyo pong hindi ko magagawa ang magnakaw sa kumpanya." Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valerie na nakatayo sa likuran ni Mateo. "Ang drama mo naman, Teresa. Akala mo ba ay mababayaran ng ilang bag ng dugo ang kasalanang ginawa mo? You embezzled 10 million pesos from the Almeida Group. Mahiya ka naman sa balat mo." Napabaling si Teresa sa kanyang asawa. "Mateo, magsalita ka naman. Alam mong hindi totoo ito. Alam mong..." Hindi makatingin ng diretso si Mateo sa kanyang asawa. Sa halip mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ni Valerie. "Teresa, just sign it. Ayaw ni Mommy ng gulo. Kung pipirma ka, hindi na kami magsasampa ng demanda. We will let you go quietly. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa pamilyang ito." Parang isang malakas na sampal ang bawat salitang binitawan ni Mateo. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas ay siya na ngayong katuwang sa paghukay ng kanyang libingan. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Nanunuot ito sa kanyang mga buto, tila ba unti-unting nadudurog ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gilid ng kanyang mga mata napansin ni Teresa, si Attorney Juancho, ang matagal na nilang abogado, at ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Inaasahan niyang makakakita siya ng kahit katiting na awa sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay ang malamig na pag-abot nito ang isang ballpen sa kanya. "Ito na ang pinakamabuting paraan, Teresa," sabi ni Attorney Juancho sa isang tono na tila ba binabasa lamang ang isang simpleng kontrata. "Sa batas ang ebidensya ay laban sa iyo. My advice, sign the confession." Doon ay naramdaman ni Teresa ang huling hibla ng kanyang tiwala na tuluyang naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid-dasalan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Tumingin siya sa krusipiho sa pader, pagkatapos ay sa dokumentong nagsasabing isa siyang magnanakaw. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng ballpen. Nararamdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, ang pagkatuyo ng kanyang mga labi, at ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba sumisigaw ng salitang bakit. Bakit ang pag-ibig ay kailangang maging ganito kailap? Bakit ang katapatan ay kailangang suklian ng kataksilan? Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay parang isang sugat na ibinabaon niya sa sarili niyang balat. Nang matapos binitiwan niya ang panulat at narinig ang mahinang tunog nito sa ibabaw ng mesa, isang tunog na hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang Almeda. Tumayo si Doña Consolacion at kinuha ang papel, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Good, Mateo, ihanda mo na ang mga gamit niya. Ayaw ko nang makita ang babaeng ito sa pamamahay ko paglipas ng isang oras." Tumalikod na ang lahat, iniwan si Teresa na mag-isa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, kaya't dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang isang kakaibang kirot, isang sikretong hindi pa niya nasasabi kahit kanino sa pamilyang ito. Habang nakatingin sa kanyang mga kamay, na walang suot na singsing isang tanong, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang karayom
na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pinaglaban? O ito pa lamang ang simula ng aking pagbangon mula sa sarili kong abo? Hindi na kailangan ng mga rehas na bakal para maging bilangguan ang isang bahay. Sapat na ang bawat sulok nito ay puno ng puot at kawalan ng pag-ibig. Tahimik na tinitingnan ni Teresa ang kanyang mga damit na isa-isang inihahagis ni Valerie palabas ng closet. Ang bawat tela mula sa telang seda hanggang sa mga formal na gown na isinuot niya sa mga charity ball ng mga Almeida ay parang mga basahan na lamang na nagkalat sa sahig. Ang bawat piraso ay may alaala, ngunit ngayon ang mga alaalang iyon ay tila binubura ng bawat mapang-uyam na tawa ng babaeng nasa harap niya. Tingnan mo nga naman ang tadhana, Teresa, sabi ni Valerie habang sinusukat ang isang mamahaling perlas na kwintas sa harap ng salamin. Mula sa pagiging senyora ngayon, ay mas mababa ka pa sa mga alila rito. Bagay sa iyo ang sahig dahil doon ka naman talaga nanggaling bago ka pinulot ni Mateo. Hindi kumikibo si Teresa. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na kahon ng mga gamit. Nararamdaman niya ang presensya ni Mateo. Sa pintuan nakasandal ito at tila ba nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa, tanging pagkainip lamang ang mababakas doon. Bilisan mo na riyan, Teresa, malamig na utos ni Mateo. Sabi ni Mommy, doon ka muna matutulog sa quarters ng mga katulong sa likod habang inaayos pa ang mga papeles ng pag-alis mo. Ayaw niyang madumihan ang master's bedroom ng presensya ng isang magnanakaw. Magnanakaw? Pag-uulit ni Teresa sa kanyang isipan. Ang salitang iyon ay tila isang malapot na putik na ipinahid sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing ang asawa niya ang tunay na magnanakaw, ninakaw nito ang kanyang kabataan, ang kanyang tiwala at ang kanyang dugo para sa pamilyang ito. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa bawat pag-insulto nila, lalong tumitibay ang pader na itinayo niya sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at binuhat ang kanyang maliit na kahon. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng mapanuring tingin ng mga katulong na dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Yaya Loring. Ang matanda ay nakatayo sa isang madilim na sulok, ang mga mata nito ay puno ng luha at awa. Walang salitang binitawan ng Buddha, ngunit ang bahagyang pagtango nito ay sapat na para malaman ni Teresa na hindi siya nag-iisa. Sa kusina, inabutan siya ni Doña Consolacion na tila ba isang estranghero. Huwag kang tatanga-tanga rito. Habang nandito ka pa, magtrabaho ka. Linisin mo ang lahat ng mga pilak sa cabinet. Gusto kong kuminang ang mga yan bago dumating ang mga bisita ko mamayang gabi. Opo, Mommy. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay walang emotion. Huwag mo akong tawaging Mommy, wala akong anak na kriminal. Ang malakas na boses ng matanda ay naging sanhi ng pagyanig ng mga baso sa tray. Lumipas ang mga oras na tila ba isang walang katapusang paghihirap. Ang mga kamay ni Teresa na dati ay malambot ay nagsimulang mamula at humapdi dahil sa matapang na sabon na panlinis. Ngunit sa bawat pagkuskus niya sa mga pilak, tila ba nililinis din niya ang kanyang sariling pagkatao mula sa mantsa ng pamilya Almeida. Nang sumapit ang gabi, habang ang lahat ay abala sa pakikipagtawanan sa loob ng mansyon, mabilis na naglakad si Teresa patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Kinuha niya ang isang lumang cellphone mula sa ilalim ng isang paso ng halaman. Sa isang pindot lamang, isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Handa na ang lahat, Senyora Tanyan. Bulong ni Yaya Loring mula sa kabilang linya ng bahay. Ang mga dokumento ng La Phoenix ay ligtas na. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Teresa. Salamat, Yaya. Hayaan nating magsaya sila ngayon. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ginagastos nila ay hiram na lamang sa akin. Ngunit bago pa man siya makasagot ng higit pa isang malakas na kamay, ang humablot sa kanyang buhok at pilit siyang iniharap sa nag-aapoy na mga mata ni Mateo. Sino ang kausap mo? Ang boses ni Mateo ay puno ng paghihinala at galit. Akala mo ba ay makakatakas ka pa sa akin, Teresa? Ibigay mo sa akin yan. Pilit na kinukuha ni Mateo ang cellphone habang ang kuko nito ay nabaon sa braso ni Teresa sa mismong sugat kung saan siya kinunan ng dugo. Ang sakit ay nagpadilim sa kanyang paningin
Ngunit sa gitna ng hapdi nananatiling matalim ang kanyang tingin. Sa likod ng bawat pasakit na ibinibigay ng mundong ito, may isang lihim na binuo sa dilim, isang apoy na unti-unting naglalayab upang tupukin ang mga mapang-api. Maring pinihit ni Mateo ang braso ni Teresa, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa laman ng asawa. Ngunit bago pa man niya makuha ang cellphone, mabilis itong naibulsa ni Teresa at pinalitan ng isang lumang piraso ng rosaryo na kanina pa niya hawak sa kabilang kamay. "Sino ang kausap mo?" Muling bulyaw ni Mateo, ang kanyang hininga na amoy alak ay direktang tumatama sa mukha ni Teresa. "Akala mo ba hindi ko alam? May balak kang isumbong kami, no? Gusto mong sirain ang pangalan ng mga Almeida?" Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang luha. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. "Sino namang tatawagan ko, Mateo? Wala na akong pamilya. Itinakwil niyo na ako. Ang tanging natitira sa akin ay ang panalangin na sana ay matauhan kayo bago mahuli ang lahat." Padaskol na binitiwan ni Mateo ang braso ni Teresa dahilan upang mapahilig ito sa puno ng manga. "Huwag mo akong idaan sa mga banal na salita mo. Wala kang kakampi rito, kahit ang batas hawak namin." Tumalikod si Mateo at naglakad palayo, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa tuyong damo ay nagbibigay ng isang nakakangilong tunog sa katahimikan ng gabi. Nang masiguradong wala na ang asawa, dahan-dahang huminga ng malalim si Teresa. Sa loob ng 2 taon ng mansyong ito ay naging saksi sa kanyang lihim na pakikidigma. Habang pinagtatawanan nila ang kanyang pagiging walang alam sa negosyo, habang minamaliit nila ang kanyang pagkatao, unti-unti niyang binuo ang La Phoenix. Ang bawat sentimo na itinatapon ni Mateo sa mga kasino sa Manila, ang bawat maling pirma ni Doña Consolacion sa mga kontrata, lahat ng iyon ay sinalo ni Teresa sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi siya isang biktima. Siya ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Naglakad siya patungo sa quarters ng mga katulong, isang maliit at mainit na silid na puno ng amoy ng luma at alikabok. Doon naghihintay si Yaya Loring. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya, hawak ang isang mainit na tasang tsaa at isang piraso ng pandesal. "Anak, kumain ka muna." Bulong ni Yaya Loring, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Nakita ko ang ginawa ni Mateo. Pasensya ka na, wala akong magawa." Umupo si Teresa sa tabi ng Buddha at sumandal sa balikat nito. Ito ang kanyang golden moment. Ang tanging sandali na maaari siyang maging mahina, ang tanging lugar kung saan hindi siya ang magnanakaw na asawa o ang makapangyarihang may-ari ng La Phoenix. Isa lamang siyang anak na naghahanap ng kalinga. "Ayos lang po, Yaya," sabi ni Teresa habang hinahati ang tinapay. "Ang mahalaga, hindi nila nakuha ang listahan. Ilang gabi na lang, Yaya. Magiging malaya na rin tayo sa impyernong ito." "Pero Teresa, paano kung malaman nila?" Tanong ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Ang mga Almeida, hindi sila basta-basta papayag na matalo. Hindi sila matatalo ng isang tao, Yaya. Matatalo sila ng sarili nilang kasakiman." Tugon ni Teresa, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame na puno ng mga bitak. Kinaumagahan, isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa buong quarters. Pumasok si Mateo na tila ba isang baliw, pawisan at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Isang tawag mula sa bangko ang nagpabago sa kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang mga assets ay biglang sumailalim sa isang investigasyon dahil sa mga utang na hindi niya maalalang pinirmahan. Habang nagkakagulo sa loob ng mansyon, lumabas si Teresa para magwalis sa bakuran. Doon sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya si Doña Consolacion na naglalakad sa hardin, tila ba naghahanap ng katahimikan. Ngunit sa isang pagkakataon, isang hangin ang umihip ng malakas dahilan upang liparin ang isang folder na dala-dala ni Teresa mula sa kanyang silid. Isang puting papel ang lumapag sa mismong paanan ng matandang babae. Dahan-dahang yumuko si Doña Consolacion at pinulot ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang logo sa itaas na bahagi nito, isang simbolo ng isang ibon na bumabangon mula sa apoy. "La Phoenix," basa ng matanda sa mahinang boses. Tumingala siya at nakita si Teresa na nakatayo lang, hawak ang walis
at may isang uri ng ngiting hindi pa niya nakikita sa mukha ng kanyang manugang. Ang dila ng isang tsismosa ay higit na mas matalas kaysa sa kahit anong patalim. Kaya nitong hiwain ang iyong dangal nang hindi naglalabas ng kahit isang patak ng dugo. Mabilis na gumalaw si Teresa. Bago pa man masuri ng mabuti ni Doña Consolacion ang nakasulat sa papel, ay kinuha na niya ito mula sa kamay ng matanda nang may kasamang pagyuko. Paumanhin po, Mommy, basura lang po iyan na tinangay ng hangin mula sa labas. Marami na po talagang pakalat-kalat na flyer ngayon dito sa ating subdivision. Tinitigan siya ng matanda nang may pagdududa. La Phoenix, parang narinig ko na ang pangalang iyan sa balita sa negosyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagdadala ng kamalasan dito sa loob, Teresa. Tama na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin. Hindi pa nakakasagot si Teresa nang marinig nila ang tunog ng papalapit na sasakyan at ang malakas na boses ng isang babae na tila ba nakalunok ng megaphone. Ay Consolacion, kumusta na ang aking paboritong amiga, balita ko ay gising ka na at malakas. Pumasok sa gate si Tia Marites, ang pinakakilalang tsismosa sa buong Ayala, Alabang. Nakasuot siya ng bonggang floral na bestida at may hawak na mamahaling bag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kaibigan, kundi nakatitig ng mapanghusga kay Teresa na noon ay may hawak pa ring walis. Marites, buti na padalaw ka. Bati ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay biglang naging formal at mapagmataas. Naku, siyempre naman, at heto pala ang iyong manugang. Ang tono ni Tia Marites ay puno ng panunuya. Teresa Hija, totoo ba ang mga kumakalat na balita? Na ikaw daw ay nagnakaw ng milyon-milyon sa sarili mong pamilya? Diyos ko, akala ko pa naman ay napakabait mo. Napahinto ang mga katulong sa kanilang ginagawa. Ramdam ni Teresa ang bawat mata na nakatusok sa kanyang likuran. Sa social media age, ang chismis ay hindi lamang bulong. Ito ay isang apoy na mabilis na kumakalat sa bawat screen ng cellphone. Huwag mo nang itanong ang alam mo na, Marites. Malamig na singit ni Doña Consolacion. Pinatitira ko lang siya rito pansamantala dahil sa awa, pero huwag kang mag-alala, malapit na siyang mawala sa paningin namin. Kinuha ni Tia Marites ang kanyang cellphone at palihim na itinutok ito kay Teresa habang kunwari ay nag-aayos ng buhok. Sayang naman, alam niyo ba ang mga kapitbahay ay wala nang ibang pinag-uusapan kundi ang pagbagsak ng isang almeda dahil sa isang gold digger. Hindi kumibo si Teresa. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis. Ang tunog ng bawat kaskas ng walis sa semento ay naging sandata niya upang hindi marinig ang mga pang-uuyam. Ito ang kanyang golden moment, ang pananatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Alam niya na ang bawat salitang binitawan ni Marites ay magiging bala na babalik din sa kanila balang araw. Mateo, halika rito, nandito si Tia Marites mo, tawag ng matanda sa anak. Lumabas si Mateo kasama si Valerie na tila ba ipinagmamalaki ang kanilang relasyon sa harap ng bisita. Doon sa harap ng kamera ni Tia Marites ay nagkunwari silang mga biktima ng masamang manugang. Pinanood ni Teresa kung paano sila bumuo ng kwento, kung paano nila pinalabas na siya ang demonyo sa kanilang buhay. Nang makaalis si Tia Marites, ang kapaligiran ay naging mas lalong mabigat. Alam ni Teresa na bukas o baka mamaya lang ay pagpipistahan na siya ng buong bansa. Pumasok si Teresa sa kanyang maliit na silid at binuksan ang kanyang secret phone. Doon nakita niya ang isang notification. Isang video ang nag-viral. Tingnan mo ito, Yaya Kan. Pakita ni Teresa kay Yaya Loring. Ang video kung saan nakaluhod ako sa harap ni Mommy nung gabi ng pirmahan. Ipinost na ni Marites. Diyos ko, Teresa, mas lalo kanilang kamumuhian. Ang bansa ni Yaya Loring ay puno ng takot. Ngunit ang mga mata ni Teresa ay hindi nagpapakita ng takot. Sa halip, may isang uri ng liwanag ang naroon. Hayaan mo sila, Yaya. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Kailangan nilang maniwala na talo na ako para hindi nila mapansin ang patibong na nakalatag na sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa labas ng mansyon, maririnig ang tawanan ni Mateo at Valerie habang nagbubukas ng champagne. Hindi nila alam na ang bawat like at share sa video ni Marites ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang karangalan. Habang tinitingnan ni Teresa ang video, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino kaya ang nagbigay kay Marites ng video na iyon? Dahil ang anggulo ng camera ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob mismo ng silid-dasalan.
Nuts. Walang mas masakit pa sa sugat na galing sa kamay na dati ay nagpapunas ng iyong mga luha. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag kahit anong pagdidikit ang gawin mo, mananatili ang mga lamat na laging magpapaalala sa iyo ng sakit. Naglalakad si Teresa sa gitna ng makitid na pasilyo patungo sa opisina ni Attorney Juancho. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit ng katotohanang kailangan niyang kumpirmahin. Para sa kanya, si Attorney Juancho ay hindi lamang abogado ng pamilya. Siya ang taong gumabay sa kanya noong bago pa lamang siyang kasal kay Mateo, ang taong itinuring niyang pangalawang ama sa loob ng malupit na mansyong iyon. "Attorney, nandyan po ba kayo?" Mahinang tawag ni Teresa, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Wala sa loob ng silid ang abogado, ngunit bukas ang kanyang computer at may mga folder na nakakalat sa ibabaw ng mesa. Huminga ng malalim si Teresa. Kailangan niyang magmadali. Ito na ang pagkakataong malaman kung hanggang saan ang lalim ng patalim na ibinaon sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Doon sa tabi ng isang baso ng tubig ay nakita niya ang pitaka ni Juancho na nakabukas. Isang maliit na litrato ang nakasilip mula sa loob nito. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha ni Teresa ang pitaka. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang larawan, isang batang Valerie na nakasuot ng graduation gown at si Attorney Juancho na nakayakap sa kanya nang may malapad na ngiti at pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Diyos ko!" bulong ni Teresa. Ang bawat alaala ng payo ni Juancho sa kanya ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang paghimok nito sa kanya na huwag nang makialam sa negosyo, ang pagpilit nito na pumirma siya sa confession paper, lahat ng iyon ay hindi para sa kanya kundi para sa anak nito. Ang kanyang pangalawang ama ay ang ama ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Mabilis na ibinalik ni Teresa ang pitaka at nagpanggap na tinitingnan ang isang paso ng halaman sa gilid ng bintana. "Teresa, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Juancho ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kaba na hindi niya maitago. Humarap si Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. "Attorney, wala na po akong matakbuhan. Gusto ko lang pong malaman kung may paraan pa ba para malinis ang pangalan ko. Sabi niyo po, tutulungan niyo ako." Lumapit si Juancho at hinawakan ang balikat ni Teresa, isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero ngayon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo sa pandidiri. "Hiha, sinabi ko na sa'yo, ang pinakamabuting gawin ay manahimik muna. Hayaan mong lumipas ang bagyo. Alam mo namang mahal kita na parang sariling anak, di ba?" Halos masuka si Teresa sa narinig. "Opo, attorney. Salamat po." "Sige na, bumalik ka na sa mansyon. May kakausapin lang akong kliyente," pagtataboy ni Juancho. Lumabas si Teresa, ngunit hindi siya tuluyang umalis. Nagtago siya sa gilid ng pinto sa anino ng malalaking aparador sa labas. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang lagutok ng takong ng sapatos na papalapit. Si Valerie. "Daddy, nakita mo ba ang mukha ng babaeng yun sa Facebook, trending na siya?" Ang boses ni Valerie ay puno ng kagalakan. "Valerie, mag-ingat ka. Baka may makarinig sa'yo," saway ni Juancho, ngunit ang kanyang tono ay hindi na formal kundi puno ng lambing. "Huwag kang mag-alala, anak. Konting tiis na lang. Kapag tuluyan nang na-freeze ang mga accounts niya at nakuha na natin ang lagda ni Mateo, sa transfer of assets ang buong Almeida Group ay mapupunta na sa atin. Wala nang matitira sa basurang yon." "I can't wait, Dad. Pagkatapos nito, itatapon na natin si Mateo. He's too stupid anyway," tawa ni Valerie. Nakasandal si Teresa sa pader sa labas, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang uri ng puot na kasing talim ng kidlat. Hindi lang pala si Mateo ang niloloko nila. Niloloko rin nila ang isa't isa para sa pera. Dahan-dahan siyang lumayo sa opisina, ang bawat yabag niya ay tila isang sumpa. Ngayon malinaw na ang lahat. Ang bawat tao sa paligid niya ay nakasuot ng maskara. Pero ang hindi nila alam, sa ilalim ng kanyang sariling maskara ng kahinaan ay isang apoy na handa ng lamunin ang kanilang mga kasinungalingan. Paano kaya nila matatanggap ang katotohanan na ang basurang tinatawag nila ay ang siyang may hawak ng susi sa kanilang kinabukasan?
Ang bawat halakhak sa hapagkainang ito ay parang mga tawa ng mga demonyong nagdiriwang sa gitna ng impyerno, habang ang bango ng mamahaling steak at alak ay bumabalot sa silid. Ang tanging nalalasahan ni Teresa sa kanyang bibig ay ang pait ng sariling dugo at luhang pilit niyang tinitiis. Nagniningning ang malaking chandelier sa gitna ng dining hall ng mga Almeida. Nakaupo si Doña Consolacion sa dulo ng mesa, suot ang kanyang pinakamahal na mga brilyante, habang nasa tabi niya sina Mateo Valerie at Attorney Juancho. Nagdiriwang sila para sa bagong simula ng kumpanya, isang simula na ayon sa kanila ay wala na ang pabigat na si Teresa. Teresa, ano ba, kanina pa walang laman ang baso ni Valerie? Bingi ka na ba? Ang bulyaw ni Mateo ay bumasag sa tunog ng mga kubyertos. Dahan-dahang lumapit si Teresa, suot ang isang simpleng puting uniforme na ibinigay sa kanya ni Doña Consolacion. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling red wine. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat ng bote, kundi dahil sa pagtitimpi. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga pako. I'm sorry, Mateo. Heto na po, mahinang sagot ni Teresa. Oops, careful, baka madumihan ang dress ko. Mas mahal pa ito sa buhay mo, panguuyam ni Valerie, habang nakasandal sa balikat ni Mateo. Tumingin ang babae kay Juancho, at nagpalitan sila ng isang makahulugang ngiti. Habang isinasalin ni Teresa ang alak, biglang ginalaw ni Valerie ang kanyang siko. Ang mapulang likido ay tumalsik at bumuhos sa dibdib ni Teresa, unti-unting kumakalat sa puti niyang damit, na parang isang sariwang sugat. Ay, oh my God, ang tanga mo naman, Teresa. Sigaw ni Valerie bagamat halata ang tuwa sa kanyang mga mata. Look what you did, nasayang ang wine. Teresa, wala ka na talagang ginawang tama, bulyaw ni Doña Consolacion habang hinahampas ang mesa. Linisin mo yan ngayon din. Nanatiling nakatayo si Teresa. Nararamdaman niya ang lamig ng alak na tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng galit na naglalayab sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, sa gitna ng kahihiyan, nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Valerie ng diretso sa mga mata, isang tingin na nagpatahimik sa tawa ng babae sa loob ng ilang segundo. Pasensya na po. Lilinisin ko na, sabi ni Teresa sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Kumuha siya ng basahan at dahan-dahang lumuhod sa sahig para punasan ang mga natapong alak sa paanan mismo ni Valerie. Wait, Mateo, sabi ni Valerie habang kinukuha ang kanyang cellphone. I need to buy that designer bag we saw earlier. I order ko na ha, use your card. Ngumiti si Mateo nang may pagyayabang. Sure babe, anything for you. Attorney, kailan ba natin makukuha ang full control sa accounts ni Teresa? I want to buy a new car too. Any day now, Mateo. Konting pirma na lang, sagot ni Juancho habang humihigop ng wine. Kinuha ni Mateo ang kanyang itim na credit card mula sa pitaka at ibinigay kay Valerie. Here, go ahead. Ilang minuto ang lumipas habang nagpapatuloy sila sa pagkain at pag-uusap tungkol sa kanilang mga luho. Si Teresa ay tahimik pa ring nagpupunas sa ilalim ng mesa, tila ba isang anino na walang halaga sa kanila. Ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagbibilang. 3, 2, 1. Wait, why is it saying payment failed? Kunot noong tanong ni Valerie habang pinipindot ang kanyang phone. Mateo, baka mali ang nalagay kong details. Try it again. Muling kinuha ni Mateo ang card at sinubukan sa kanyang sariling device. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Hindi maaari. This is my unlimited business card. It shouldn't be declined. Sinubukan niya ang isa pang card at isa pa. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbibigay ng iisang resulta, declined. Insufficient funds. Account frozen. Anong nangyayari, Mateo? Tanong ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Bakit hindi gumagana ang mga cards mo? Biglang tumunog ang personal na cellphone ni Mateo. Isang text message mula sa bangko. Nang basahin niya ito, halos mabitawan niya ang kanyang baso ng alak. Dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa kanyang pagkakaluhod. Hawak pa rin niya ang basahang-basa ng alak, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging alila. Tumingin siya kay Mateo at sa unang pagkakataon,
nakita ng lalaki ang isang uri ng awtoridad sa mga mata ng kanyang asawa, isang awtoridad na nagpabitok sa kanyang puso. May problema ba, Mateo? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit bawat salita ay tila isang babala na ang bagyo ay nagsimula na. Ang bawat imperyo ay hindi guguho sa isang malakas na lindol, kundi sa maliliit at hindi napapansing bitak sa pundasyon nito. At sa gabing ito, ang unang tunog ng pagkabali ng pader ng mga Almeda ay narinig sa gitna ng isang marangyang hapunan. Ang katahimikan sa loob ng dining hall ay naging kasing bigat ng tingga. Tanging ang mahinang paghinga ni Doña Consolacion at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mateo ang maririnig. Nakatitig pa rin si Mateo sa kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na dinidial ang numero ng kanyang bank manager. Mateo, ano ba tawagan mo si Mr. Santos, baka nagkaroon lang ng system glitch? Ang boses ni Doña Consolacion ay mataas at puno ng kaba, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili sa harap ni Juancho at Valerie. I'm calling him now, mommy, relax. Sigaw ni Mateo, ang kanyang pagiging arogante ay dahan-dahang napapalitan ng desperasyon. Sa bawat segundong lumilipas na walang sumasagot sa kabilang linya, lalong tumitindi ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa mesa, bitbit ang tray ng mga basyong pinggan. Tumingin siya sa asawa ng may bahid ng kunwaring pag-aalala. Mateo, baka gusto mong gamitin ang ipon ko sa maliit na passbook. Hindi malaki yon, pero baka makatulong sa mga bayarin nyo ngayong gabi. Manahimik ka, Teresa. Hindi namin kailangan ang barya mo, singhal ni Valerie, bagamat ang kanyang sariling mukha ay hindi na mapakali. Inisip niya ang mga mamahaling gamit na nakalagay na sa kanyang shopping cart. Ang lahat ng iyon ay tila biglang naging bula. Sa wakas may sumagot sa tawag ni Mateo. Hello, Mr. Santos, si Mateo Almeda ito. Bakit naka-freeze ang lahat ng accounts ko? What do you mean legal hold? Anong utang sa casino? Hindi ko palampas ang credit limit ko. Habang nakikipagtalo si Mateo sa telepono, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng bank manager ay parang isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Ang 10 milyong piso na kinuha nila kay Teresa ay hindi man lang nakalahati sa laki ng mga utang na biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang pangalan. Mateo, anong sabi, Mad? Tanong ni Juancho, ang kanyang mga mata ay naging matalas. Bilang abogado, alam niyang hindi basta-basta naglalagay ng legal hold ang bangko kung walang matibay na dahilan. May kumuha ng lahat ng mga assets ko bilang collateral para sa mga utang ko sa Manila Club. Nauutal na sagot ni Mateo. Pero hindi ko maalalang pinirmahan ko ang mga dokumentong yon. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Consolacion. Diyos ko, Mateo, ang dangal natin. Ang fiesta sa susunod na linggo, ang mga imbitadong bisita. Paano tayo haharap sa kanila kung wala tayong pambayad? Mommy, may paraan pa, Tuan, bulong ni Teresa sapat na para marinig ng lahat. Narinig ko sa labas may isang kumpanyang nagngangalang La Phoenix. Sabi nila nagbibigay daw sila ng emergency loans sa mga pamilyang may problema sa liquid assets. Baka pwede nyo silang makausap. Nagkatinginan sina Mateo at Juancho. La Phoenix, yun din ang nakita kong logo sa papel ni Teresa kanina. Sabi ng matanda, ang kanyang tingin ay bumalik sa manugang. Baka tadhana na po yun, Mommy. Sabi ni Teresa ng may napaka-inosenteng tono. Gusto ko lang namang makatulong sa pamilya. Tingnan mo nga naman. Tawa ni Valerie, bagamat pilit ito. Kahit paano may silbi rin pala ang chismis mo, Teresa. Mateo, tawagan mo ang La Phoenix na yan. Kailangan nating ayusin ito bago lumabas ang balita. Hindi nila alam ang bawat salitang binitawan ni Teresa ay ang pain na matagal na niyang inihanda. Ang La Phoenix ay hindi magbibigay ng tulong. Ito ay magbibigay ng tanikala na tuluyang magbabaon sa kanila sa hukay. Gabi na, ngunit ang ilaw sa mansyon ay hindi namamatay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang bumasag ang tunog ng malalakas na katok sa bakal na gate ng mansyon. Hindi ito ang mahinang katok ng isang bisita, kundi ang marahas na paghampas ng mga taong naniningil ng utang. Mateo Almeda, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka, ang sigaw mula sa labas ay umalingaw-ngaw hanggang sa loob ng silid-tulugan ni Doña Consolacion.
Dunggaw sa bintana, nakita ni Teresa ang mga lalaking nakasuot ng itim bitbit ang mga abiso ng foreclosure. Tumingin siya sa kanyang reflection sa salamin at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng alak sa kanyang uniforme. Ang bitak sa pader ay naging isang malaking guho, at bukas ang buong mundo ay makakakita sa pagbagsak ng mga Almeda. Huwag kang babalik dito na parang asong nagmamakaawa. Teresa, isama mo na ang lahat ng basurang dala mo. Ang boses ni Mateo ay umalingaw sa malawak na lobby ng mansyon kasing talim ng mga kidlat na nagsisimulang gumuhit sa madilim na langit ng Maynila. Sa paanan ni Teresa ay nakabagsak ang isang lumang maleta, ang tanging bagay na dinala niya 7 taon na ang nakalilipas. Ining tanging bagay na ititira sa kanya ngayon. Tahimik na pinulot ni Teresa ang maleta. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at paltos, mula sa paglilinis ng mga pilak at paglilingkod sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Tumingin siya kay Mateo na noon ay nakatayo sa tabi ni Valerie. Ang kanyang asawa ay mukhang haggard, ang mga mata ay namumula sa puyat at takot dahil sa mga naniningil ng utang sa labas. Ngunit nakuha pa rin nitong magpakitang gilas sa harap ng kanyang kabit. Hindi ako babalik, Mateo. Mahinang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na tila isang huling hatol. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong ito, ang Teresa na kilala nyo ay patay na. Mabuti naman kung ganoon alis pa. Sigaw ni Valerie habang iwinawas-iwas ang kanyang kamay na tila ba nagtataboy ng isang langaw. Paglabas ni Teresa sa gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila naguhugas sa 7 taon ng dusa, pasakit at kahihiyan. Ang malamig na tubig ay humahalo sa kanyang mga luha hanggang sa hindi na malaman kung alin ang galing sa langit at alin ang galing sa kanyang puso. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay naging isang himig ng kalayaan. Naglakad siya ng walang lingon-likon. Ang marangyang subdibisyon na dati ay tila isang paraiso ay isa na lamang kulungan na unti-unti niyang iniiwan. Sa kanto ng kalsada, isang lumang taxi ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Yaya Loring sa loob, yakap ang isang maliit na bag ng mga dokumento. "Teresa, anak, ayos ka lang ba?" Tanong ng matanda, mabilis na kumuha ng tuwalya para balutin ang nanginginig na katawan ni Teresa. "Malaya na tayo, Yaya. Malaya na." Bulong ni Teresa habang isinasandal ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan. Pinanood niya ang unti-unting paglayo ng Mansyong Almeda sa gitna ng dilim at ulan. Dinala sila ng taxi sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa gitna ng Quiapo. Malayo ito sa karangyaan ng Alabang, ngunit dito ang hangin ay hindi amoy pagtataksil. May mga simpleng kurtina sa bintana, isang maliit na lamesa, at ang amoy ng bagong luto na sopas na inihanda ni Yaya Loring kanina. "Dito tayo magsisimulang muli, anak," sabi ni Yaya Loring habang inilalapag ang tasa ng mainit na tsokolate sa harap ni Teresa. Ito ang kanyang golden moment. Ang pag-upo sa isang simpleng silya, malayo sa mga brilyante at ginto, ngunit may kapayapaan sa puso. Hinawakan ni Teresa ang kanyang tiyan. Ang lihim na buhay na nasa loob niya ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, na hindi niya inakalang mayroon siya. "Para sa iyo ito, maliit na anghel," bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Binuksan ni Yaya Loring ang isang lumang radyo para makinig ng balita. Ang boses ng announcer ay mabilis at puno ng tensyon. Isang breaking news: ang kilalang matriarch ng pamilyang Almeda, si Doña Consolacion, ay muling itinakbo sa San Lazaro Hospital matapos matagpo ang walang malay sa kanyang silid. Ayon sa mga ulat, ang pamilya ay nahaharap sa matinding krisis sa pananalapi, at ang lahat ng kanilang ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng sequestration. Nabitawan ni Teresa ang kanyang tasa. Ang bawat patak ng tsokolate na tumalsik sa sahig ay tila ba nagbabala ng isang mas malaking gulo. "Yayagtukwat aha." Ang ospital. Sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naging matalas muli. "Ito na ang pagkakataong hinihintay natin." "Anong balak mo, Teresa?" Tanong ng matanda ng may kaba. "Pupunta ako sa San Lazaro, pero hindi bilang ang manugang na itinaboy nila. Pupunta ako ron bilang ang may-ari ng kanilang huling hininga." "5 milyong piso para sa isang matandang wala na namang silbi, Mateo?"
Are you out of your mind? Isipin mo naman ang hinaharap nating dalawa. Ang boses ni Valerie ay tila isang matalim na pako na bumabaon sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng San Lazaro Hospital. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha habang tinitingnan ang bill na inabot ng nurse. Ang amoy ng alcohol at gamot sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa dibdib ni Mateo na ngayon ay nakasandal sa pader, hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na. Valerie, mommy ko yan, hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay na lang ng ganoon. Ang boses ni Mateo ay puno ng desperasyon, ngunit may halong takot na hindi niya maitago. Mommy mong wala ng pera, Mateo, gising na. Ang lahat ng assets nyo ay naka-freeze. Kahit ang emergency fund na ipinagmamalaki mo, zero na ang laman. Kanina ko pa sinusubukang i-withdraw, pero sarado na ang lahat ng pinto para sa atin. Bulyaw ni Valerie, ang kanyang ganda ay tila unti-unting naglalaho dahil sa kasakiman. Sa isang sulok ng ICU, nakahiga si Doña Consolacion, nakakabit sa iba't ibang makina na siyang nagbibigay ng hiram na buhay sa kanya. Ang bawat tunog ng monitor na sumusukat sa tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal at malungkot na paalala ng oras na unti-unti nang nauubos. Sa kabilang dulo ng pasilyo sa anino ng malaking poste, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat at malaking sunglasses. Si Teresa. Nakatingin siya sa asawa at sa kabit nito. Nararamdaman niya ang matinding irony ng sitwasyon. Ang dugong ibinigay niya para iligtas ang matanda ay nasa loob pa rin ng mga ugat nito habang ang sariling anak nito ay nag-iisip na kung paano tatapusin ang buhay ng ina para lamang sa pera. Hinawakan ni Teresa ang kanyang braso sa bahaging may benda pa rin. Ang sakit ng sugat ay wala pa sa kalahati ng sakit nang makita ang ganitong uri ng kawalan ng dangal. Ganyan ba kalalim ang inyong kasamaan, Mateo? Bulong niya sa kanyang sarili. Listen to me, Mateo. Muling nagsalita si Valerie, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit nakakalason. Kapag tinuloy natin ang operasyon, mabaon tayo sa utang habang buhay. Pero kung hahayaan na natin siyang magpahinga, makukuha pa natin ang ilang insurance policies na nakapangalan sa iyo. We can start over, sa ibang bansa. Malayo rito. Malayo sa kahihiyang ginawa ni Teresa. Pero ang sabi ni Attorney Juancho, baka imbestigahan tayo, pag-aalinlangan ni Mateo. Hindi sila mag-iimbestiga kung ang pipirmahan mo ay ang waiver na itigil na ang medical support dahil hindi na kaya ng katawan niya. It's a mercy killing, Mateo. Ginagawa mo lang ang tama para hindi na siya mahirapan. Pagpapatuloy ni Valerie habang hinahaplos ang likod ni Mateo para lalong lasunin ang isipan nito. Ito ang golden moment, isang sandali ng matinding pagpili. Nakita ni Teresa kung paano dahan-dahang tumayo ng tuwid si Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at madilim na determinasyon. Ang pag-ibig sa ina ay tuluyan ng nilamon ng takot sa kahirapan. Nasaan ang doktor? Tanong ni Mateo sa isang boses na wala ng buhay. Sabihin mo sa kanila hindi na namin itutuloy ang operasyon. Nang marinig iyon ni Teresa, naramdaman niya ang tila paghinto ng mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong tumakbo at pigilan ang asawa. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa dilim. Alam niya na kailangang marating ng mga Almeda ang pinakamalalim na bahagi ng impyerno bago niya sila tuluyang hatulan. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang ballpen mula sa nurse na lumapit. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa bawat guhit ng kanyang panulat sa waiver, tila ba pinapatay na rin niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Patayin na lang ang machine, Valerie, bulong ni Mateo habang nakatingin sa kawalan. Hindi na natin kaya ang bill na ito, hayaan na nating matapos ang lahat. Habang naglalakad ang dalawa, patungo sa silid ni Doña Consolacion, para isagawa ang kanilang balak, mabilis na kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Director, it's me, Teresa. Handa na sila. Isara niyo na ang buong floor. Walang lalabas. At walang makakatakas. Anong ginagawa mo rito, hampas lupa? Ang boses ni Valerie ay nangingibabaw sa tahimik na hallway ng ICU, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa hangin. Nakatayo si Teresa sa madilim na sulok, ang kanyang itim na trench coat ay tila humahalo sa mga anino ng ospital. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses, inilalantad ang mga matang wala ng bakas ng luha, tanging ang isang malamig at matigas na determinasyon na lamang ang naroon.
Bakit Valerie bawal na bang dalawin ang taong inalagaan ko sa loob ng 7 taon? Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat na tila isang babala. Lumapit si Valerie, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig. Wala ka ng karapatan dito, pinirmahan na ni Mateo ang waiver. We're letting her go. Kaya kung naghihintay ka ng mana, sorry ka na lang. Masasayang lang ang pagpunta mo rito sa San Lazaro. Tumingin si Teresa kay Mateo na nakatayo sa likuran ni Valerie, hawak pa rin ang ballpen na ginamit niya sa pagpirma ng kamatayan ng sariling ina. Ang lalaking ito na dati niyang minahal ng higit sa sarili ay mukhang isang estranghero na gawa sa putik. Mateo, talagang itutuloy mo ito? Tanong ni Teresa. Ang kanyang tinig ay hindi nagmamakaawa. Ito ay isang huling pagsubok sa natitirang konsensya ng lalaki. Teresa, please, wag mo na kaming guluhing lahat. Sagot ni Mateo, hindi makatingin ng diretso. Wala na kaming pera. Hindi namin kayang bayaran ng 5 milyon para sa operasyong wala namang kasiguraduhan. Ginagawa ko lang ang practical. Practical sa pag-uulit ni Teresa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pumatay ng sariling ina para sa insurance money ay tinatawag mo ng practical. Isang malakas na sampal ang itinigis ni Valerie sa hangin, ngunit bago pa man ito dumapo sa pisngi ni Teresa, mabilis na nahawakan ng huli ang braso ng babae. Ang higpit ng pagkakahawak ni Teresa ay sapat na para mamutla si Valerie sa sakit. Huwag mong susubukan na hawakan ako muli, Valerie. Tapos na ang mga araw na pinapayagan ko kayong tapakan ng dangal ko. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Padaskol niyang binitiwan ang braso ni Valerie dahilan upang mapaatras ang babae. Security, security, sigaw ni Valerie habang hinihimas ang kanyang braso. Palabasin niyo ang babaeng ito. She's trespassing. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit, ngunit sa halip na hawakan si Teresa, tumayo sila ng tuwid at yumuko ng bahagya sa harap niya. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding kalituhan sa mukha ni na Mateo at Valerie. Anong ginagawa niyo, paalisin niyo siya? Bulyaw ni Mateo, ngunit hindi kumilos ang mga gwardya. Sa halip lumabas ang hospital director mula sa kanyang opisina, dala ang isang makapal na folder. Naglakad ito ng diretso kay Teresa. Good evening, Ma'am Teresa. Handa na po ang lahat ng kailangan niyo. Ang board of directors ay naghihintay na sa conference room. Ang boses ng direktor ay puno ng paggalang. Tumingin si Teresa sa naguguluhang mukha ng kanyang asawa. Nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ang golden moment, ang sandali na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magkakaroon na ng katarungan. Lumapit siya sa glass window ng ICU at tiningnan ang walang malay na si Doña Consolacion. Huwag kayong mag-alala, Mommy, bulong ni Teresa, na tila ba maririnig siya ng matanda. Ang dugong ibinigay ko sa inyo ay hindi masasayang. Hindi kayo mamamatay ngayong gabi. Hindi sa kamay ng sarili niyang anak. Humarap si Teresa, kina Mateo at Valerie, na ngayon ay tila ba nakakita ng multo. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay tila ba paglapit ng isang hatol. Anong ibig sabihin nito, Teresa? Nauutal na tanong ni Mateo. Bakit tinatawag kanilang ma'am? Bakit kanila sinusunod? Hindi niyo ba alam, tanong ni Teresa, nang may malamig na tawa. Ang San Lazaro ay isa sa mga huling ari-arian na binili ng La Phoenix bago niyo ako itaboy. At sa loob ng ospital na ito, Mateo, ako ang batas. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Ang kanyang mapupulang labi ay nanginig sa takot. La Phoenix, ikaw ang may-ari ng La Phoenix. Abanggan niyo ang susunod na mangyayari, sagot ni Teresa habang isinusuot muli ang kanyang sunglasses. Dahil ang waiver na pinirmahan mo, Mateo, iyon ang magiging ebidensya ko para ipakulong ka sa salang attempted parricide. Iniwan sila ni Teresa na nakatayo sa pasilyo tulala at hindi makapaniwala sa katotohanang sumabog sa kanilang harapan. Ang bawat ilaw sa hallway ay tila ba sumasabay sa bagsik ng kanyang paglalakad. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinuring nilang basura ay siya palang may hawak ng kanilang huling hininga? Hindi mo pwedeng gawin ito, Teresa. Hindi mo pwedeng pakialaman ang desisyon ko. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa gitna ng galit at matinding takot habang pilit niyang hinaharangan ang pinto ng ICU.
Ang kanyang mukha ay namumutla, ang mga pawis sa kanyang noo ay tila mga butil ng kasalanang hindi niya kayang hugasan. Hawak pa rin niya ang pinirmahang waiver, ang pirasong papel na nagtatakda ng katapusan ni Doña Consolacion para lamang sa insurance money na inaasam nila ni Valerie. Tumingin si Teresa sa asawa, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Mateo, ang kapal ng mukha mong banggitin ang salitang desisyon matapos mong lagdaan ang kamatayan ng sarili mong ina. Hindi mo na siya itinuring na magulang. Itinuring mo na lang siyang isang tseke na hihintayin mong ma-encash. Ano bang pakialam mo? Wala ka ng pera? Di ba inagaw na namin ang lahat sa'yo? Sigaw ni Valerie habang pilit na sumisingit sa usapan. Attorney Juancho, gawin mo ang trabaho mo. Paalisin mo ang babaeng ito. Lumapit si Attorney Juancho, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunwari. Teresa Hija, bilang abogado ng mga Almeda, kailangan kong ipaalala sa iyo na si Mateo ang legal guardian at successor. Ang pirma niya ang masusunod sa batas. Kung magpapatuloy ka sa panghihimasok, mapipilitan kaming ipakulong ka. Isang mahina ngunit nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang dokumento mula sa hospital director na nakatayo sa kanyang tabi. Attorney Juancho, o dapat ko bang tawaging daddy ni Valerie? Mukhang nakalimutan niyo yata ang isang napakahalagang detalye sa inyong pagmamadaling magnakaw. Ibinigay ni Teresa ang papel sa harap ni Juancho. Ang mga mata ng abogado ay nanlaki habang binabasa ang mga nakasulat doon. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga dagok na nagpabagsak sa kanyang pagiging arogante. Ang San Lazaro Hospital ay hindi lamang isang institusyon, paliwanag ni Teresa sa isang boses na kasing talim ng labaha. Ito ay bahagi ng La Phoenix Medical Group, at ayon sa ating corporate policy, ang anumang kaso ng tangkang pagpapabaya sa pasyente, lalo na kung may motibong pinansyal, ay agad na idinudulog sa kinauukulan. Ang waiver mo, Mateo, hindi iyan magsisilbing kalayaan nyo. Magiging ebidensya iyan ng tangkang pagpatay. Attempted parricide. Bulong ni Juancho, ang kanyang boses ay halos mawala. Nabitawan ni Mateo ang ballpen. Ang tunog nito sa sahig ay tila ba hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin siya sa kanyang ina sa loob ng glass window. Ang mga monitor ay patuloy sa kanilang ritmo, ang bawat tibok ay tila sumusumbat sa kanyang kataksilan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding kahihiyan, kung saan ang kanyang kasakiman ay naging salamin ng kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-ibig na dati ay inaasam niya mula kay Teresa, ay napalitan ng isang uri ng pagkasuklam na kailanman ay hindi na mabubura. Director, ituloy ang operasyon ni Doña Consolacion. Utos ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi mapapasubalian. Lahat ng gastos ay ipapangalan sa La Phoenix Foundation at tawagan ng pulisya. May mga kailangan silang imbestigahan sa floor na ito. Teresa, please, maawa ka. Sigaw ni Mateo habang pilit na lumuluhod sa harap ng kanyang asawa. Nagawa ko lang yon dahil sa utang. Pinilit ako ni Valerie, siya ang may plano ng lahat. Mateo, anong sabi mo? Bulyaw ni Valerie, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling sa galit. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing gusto mong mamatay na ang matanda para makuha ang mana. Habang nagbabasagan ang relasyon ng dalawang magkasabot sa harap niya, nanatiling tahimik si Teresa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nag-alaga, naglingkod, at nagbigay ng dugo. Ngayon ang mga kamay na ito ay siyang hahatol sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Huwag kayong mag-alala, bulong ni Teresa, habang tinitingnan ang nagkakagulong sina Mateo at Valerie. Dahil bago matapos ang gabing ito, mararamdaman niyo kung paano ang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niyo sa akin. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa malayo narinig ang papalapit na mga yabag ng mga unipormadong pulis. Ang bawat tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila ba ang paglapit ng tadhana na hindi na matatakasan. Sino ang tunay na biktima at sino ang tunay na may sala? Ang sagot ay unti-unti nang lumilitaw sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng iyong boses, kundi sa lalim ng katahimikang kaya mong ibigay sa iyong mga kaaway sa sandaling wala na silang takas. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintong gawa sa salamin
ng main hallway ng San Lazaro Hospital. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa makintab na sahig ay tila ba isang marcha ng tadhana. Hindi na lamang ito ang mga nurse at doktor, isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng formal at mamahaling mga suit ang pumasok sa pangunguna ng hospital director. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng nagkakagulong sina Mateo at Valerie. Sino ang mga ito? Sigaw ni Valerie, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot, habang pilit na inaayos ang kanyang gulugulong buhok. Security, paalisin niyo sila, private floor ito ng mga Almeda. Ngunit walang kumilos sa mga gwardya. Sa halip ng makalapit ang grupo kay Teresa, sabay-sabay silang huminto at yumukod ng may matinding paggalang. Ito ang golden moment, isang sandali, kung saan ang hangin sa paligid ay tila ba naging yelo at ang bawat mata sa hallway ay nakatitig sa babaeng kanina lang ay tinatawag nilang basura. Good evening, Madam Chairperson Ta. Ang boses ng Chief of Staff ng ospital ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. The Board of Directors is present. We have received the incident report regarding the attempted termination of life support for the patient in room 402. The legal team is ready. Napanganga si Mateo. Ang kanyang mga kamay na hawak ang waiver ay dahan-dahang bumaba. Madam Chairperson, anong kalokohan ito? Humarap si Teresa sa asawa. Ang kanyang mukha ay kasing ayos ng isang reyna, walang bakas ng galit, tanging ang isang uri ng pagkasuklam na mas masakit pa sa sampal. Mateo, hindi mo ba tinanong ang sarili mo kung bakit sa dami ng bangko sa Maynila, ang La Phoenix ang kumuha sa lahat ng utang mo? Hindi mo ba inisip kung bakit sa dinami-dami ng ospital dito dinala ang iyong ina? Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Mateo. Bawat hakbang niya ay tila ba pagbawas sa espasyong kinatatayuan ng lalaki. Ang San Lazaro Hospital ay hindi lamang pag-aari ng La Phoenix. Ito ang puso ng aking operasyon. 7 taon akong nanatili sa tabi mo, Mateo. 7 taon akong nagbulag-bulagan sa bawat pambababae mo, sa bawat pagsusugal mo, at sa bawat pang-aaping ginawa ng iyong ina. Teresa, please let's talk about this. Asawa mo ako. Ang boses ni Mateo ay naging parang isang bata na nawawala puno ng desperasyon. Asawang isang mapait na tawa ang kumawala kay Teresa. Naging asawa lang ako sa iyo noong kailangan mo ng dugo para sa iyong ina o noong kailangan mo ng pirma ko para pagtakpan ang iyong pagnanakaw. Pero ngayon, Mateo, ang kontrata ng ating pagsasama ay kasing wala ng halaga ng papel na hawak mo. Tumingin si Teresa kay Valerie na ngayon ay tila ba isang basang sisiw na nagtatago sa likod ni Juancho. At ikaw, Valerie, o dapat ko bang sabihing anak ni Attorney Juancho, akala niyo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos niyo? Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya ay nakatala sa aking database. Pinabayaan ko kayong magpakasasa. Para sa sandaling mahulog kayo, masigurado kung wala na kayong kakapitan. This is illegal, I will sue you, Tempon. Sigaw ni Juancho, bagamat ang kanyang boses ay wala ng kredibilidad. Sumi attorney sang korte sa korteng pag-aari rin ng mga taong pinautang ko, malamig na sagot ni Teresa. Mula sa gabing ito, ang pangalang Almeda ay burado na sa listahan ng mga respetadong pamilya sa bansang ito. Ang bawat ari-arian niyo mula sa mansyong kinalakihan mo, Mateo, hanggang sa huling kotseng minamaneho mo, ay nakapangalan na sa La Phoenix. Ito ang sukdulan ng paghihiganti, ang makita ang mga kaaway na unti-unting nadudurog sa harap ng katotohanang sila mismo ang gumawa ng sarili nilang bitag. Hinawakan ni Teresa ang pintuan ng ICU at tinitigan si Mateo sa huling pagkakataon. Mateo, hindi mo na kailangang pumirma sa anumang papel. Bulong ni Teresa, ang bawat salita ay tila ba isang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Dahil simula sa segundong ito, wala ka ng pag-aari. Wala kang pera, wala kang bahay, at wala kang dangal. Mateo Almeda, wala ka ng pag-aari sa mundong ito kahit ang sarili mong pangalan. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Ang waiver na hawak niya ay nalaglag sa sahig, tinatangay ng mahinang hangin mula sa aircon. Sa labas ng ospital, ang mga sirena ng pulis ay lalong lumalakas papalapit sa pasilyong naging saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Sino ang tunay na nagwagi sa laro ng kapangyarihan?
Ang manugang na itinuring na basura o ang pamilyang itinuring ang sarili ng mga Diyos? Mateo Almeda, nasa ilalim ka ng pag-aresto para sa kasong money laundering at conspiracy to commit parricide. Sumama ka ng matiwasay kung ayaw mong gumamit kami ng puwersa. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital, kasing lamig ng hangin galing sa labas. Ang matunog na paghakbang ng mga sapatos ng mga unipormadong lalaki ay tila ba ang tunog ng hatol na matagal nang nakabinbin. Bago pa man makasagot si Mateo, naramdaman na niya ang malamig na bakal na lumapat sa kanyang mga pulso, isang matinding tunog ng pagkakandado na tila ba tinalian ang bawat pagkakataon niyang makatakas. Teresa, ano ba ito? Utusan mo silang pakawalan ako. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, at hindi pa rin makapaniwalang ang babaeng itinuring niyang basahan ay may kakayahang gawin ito sa kanya. Hindi ko sila utusan, Mateo. Malamig na sagot ni Teresa habang nakatingin sa asawang nakapuso na sa harap ng maraming tao. Ang mga pulis ay narito dahil sa mga ebidensyang nakalap ko sa loob ng 2 taon. Ang bawat sentimong inilipat nyo sa mga dummy accounts nyo ni Juancho, ang bawat pirma nyo sa mga peking kontrata. Lahat yan ay naka-upload na sa isang secure cloud server sa labas ng bansa. Kahit sunugin mo pa ang lahat ng papel sa mansyon, hindi mo na mabubura ang katotohanan. Napalingon si Juancho, ang kanyang muka ay kasing puti ng mga pader ng ospital. Teresa, pakiusap. Mag-usap tayo bilang pamilya. Maayos natin ito. Pamilya, tanong ni Teresa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pamilya ay hindi nag-aabang ng kamatayan ng isa't isa para sa pera. Ang pamilya ay hindi nagpapakulong ng asawa para lamang pagtakpan ang sariling kasalanan. Attorney Juancho, tapos na ang panahon ng pagmamanipula mo sa batas. Samantala, sa kabilang panig ng pasilyo, pilit na tumatakas si Valerie. Ang kanyang mga takong ay mabilis na humahampas sa sahig, ang bawat yabag ay puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makarating sa elevator, hinarangan siya ng mga security ng ospital, kasama si Yaya Loring. Saan ka pupunta, Hija? Ang boses ni Yaya Loring ay puno ng dignidad. Hindi mo pa natatapos ang iyong palabas. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Valerie, ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang budhi dahil sa matinding panic. Bumalik ang tingin ni Teresa kay Mateo. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang napaluhod sa kanyang harapan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang aroganteng si Mateo Almeda ay naglaho na. Ang natira na lamang ay isang lalaking duwag na nagmamakaawa para sa kanyang kalayaan. Teresa, please, patawarin mo ako. Hagulgol ni Mateo habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Teresa. Nabulag lang ako. Mahal kita, Teresa. Isipin mo ang pinagsamahan natin sa loob ng 7 taon. Ang 7 taon na iyon ay ang pinakamahabang bangungot ng buhay ko, Mateo. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Ang tanging pasasalamat ko lang sa'yo ay tinuruan mo akong maging matapang sa gitna ng iyong kalupitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa likuran ng mga reporter na kanina pa nakatago. Si Tia Marites. Hawak niya ang kanyang cellphone, kinukunan ang bawat segundo ng kahihiyan ng mga Almeda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tsismis ang kanyang ipinapakalat. Ang bawat frame ng kanyang video ay ang katotohanang matagal nang itinago ng marangyang pamilya. Heto na mga kamarites, kagat. Bulong ni Marites sa kanyang livestream. Ang tunay na reyna ng mga Almeda, si Teresa, ay nagpakitang gilas na ang mga buwaya huli sa akto. Tumingin si Teresa sa camera ni Marites pagkatapos ay sa asawa niyang hinihila na ng mga pulis palabas ng ospital. Nararamdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila ba mas malinis. Ilabas na sila, utos ni Teresa sa mga pulis. Habang isinasakay sina Mateo at Juancho sa mga mobile patrol, ang buong pasilyo ay napuno ng bulong-bulungan. Ang dangal ng mga Almeda ay tuluyan ng nadurog sa harap ng publiko. Ngunit para kay Teresa, hindi pa ito ang huling kabanata. Sa loob ng ICU, may isang taong naghihintay ng kanyang kapatawaran. Tumingala si Teresa sa mga ilaw ng ospital. Ang gabi ay malapit nang matapos, ngunit ang bukas na naghihintay ay puno pa rin ng mga katanungan.
Ano kaya ang magiging reaksyon ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang ang taong pinilit niyang sirain ang siyang tanging nagdugtong sa kanyang hininga? Ang bawat pintig ng makina sa loob ng silid na ito ay tila ba isang mabagal na pagbilang sa mga pagkakamaling hindi na kayang burahin ng panahon. Ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip ito ay nagdadala ng ingay ng pagsisisi na tanging ang budhi lamang ang nakakarinig. Dahan-dahang imulat ni Doña Consolacion ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital. Ang unang bumati sa kanya kasunod ang amoy ng antiseptiko na tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila ba nakatali sa mga tubo at kable na nagpapanatili sa kanyang buhay. Mateo, mahinang bulong ng matanda, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Lumingon siya sa gilid, umaasang makikita ang kanyang kaisa-isang anak na magbabantay sa kanya. Ngunit hindi si Mateo ang nakita niya. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Teresa. Nakasuot ito ng isang formal na itim na bestida tuwid, ang likod, at may isang uri ng awtoridad na hindi pa kailanman nakita ng matanda. Walang galit sa mga mata ni Teresa, tanging ang isang malalim na lungkot at isang uri ng katarungang sa wakas ay naisakatuparan. Wala rito si Mateo, Mommy, mahinang sagot ni Teresa. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Nasaan ang anak ko? Bakit ikaw ang nandito? Ang boses ng matanda ay nanginginig sa kaba. Dahan-dahang tumayo si Teresa at lumapit sa bintana, tinitingnan ang pagsikat ng araw sa kalangitan ng Maynila. Ang anak niyo ay nasa kamay na ng batas. Pinirmahan niya ang dokumentong magtatapos sa buhay niyo para lamang sa insurance money. Kung hindi ako dumating, baka wala na kayo sa mundong ito, Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Ang bawat salitang binitawan ni Teresa ay tila ba mga dagok na tumatama sa kanyang mahinang puso. Ang anak na pinalaki niya sa luho, ang anak na palagi niyang pinagtatanggol kahit mali, ay ang siya palang handang pumatay sa kanya. Hindi magagawa ni Mateo yung tanggi ng matanda habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ito ang katotohanan na pilit niyong itinago sa likod ng inyong karangalan. Pagpapatuloy ni Teresa, habang inilalapag ang isang tablet sa harap ng matanda, ipinapakita ang video ng pagpirma ni Mateo sa waiver sa labas ng ICU. Ang dugong ibinigay ko sa inyo noong gabing inatake kayo ay ang siyang nagpapatibay sa inyong puso ngayon. Pero ang sarili niyong dugo, ang sarili niyong anak, handa nang patayin ang pusong iyan para sa pera. Ito ang golden moment, isang sandali ng matinding pagkawasak ng dangal. Ang mapagmataas na si Doña Consolacion ay tila ba naging isang maliit at kaawa-awang matanda sa harap ng kanyang manugang. Ang bawat pananakit, bawat pang-uyam, at bawat pag-alipusta na ginawa niya kay Teresa ay tila ba bumalik sa kanya ng 100 beses ang tindi. Patawarin mo ako, Teresa. Ang hikbi ng matanda ay bumasag sa katahimikan ng silid. Naging bulag ako, pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng anak ko, inalipusta kita, pero ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. Dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Ito ang huling hawak na puno ng pagkilala sa kanilang nakaraan. Ipinatawad ko na kayo, Mommy, matagal na, pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang mananatili ako sa ilalim ng inyong anino. Teresa, huwag mo akong iwan. Wala na akong kahit sino, pagmamakaawa ni Doña Consolacion. Binigyan ko na kayo ng bagong pagkakataon para mabuhay, at iyon ang huling utang na loob na ibabayad ko sa pamilyang ito, sabi ni Teresa, habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ng matanda. Ang inyong pangangailangang medical ay babayaran ng La Phoenix Foundation habang buhay. Pero mula sa araw na ito, hindi na ako ang inyong manugang. Hindi na ako ang Teresa na pwede niyong apakan. Tumalikod si Teresa at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila ba ang pagtanggal ng isang mabigat na pasanin na 7 taon niyang dinala. Teresa, tawag ng matanda sa huling pagkakataon. Huminto si Teresa, ngunit hindi na lumingon. Magpahinga na kayo, Doña Consolacion. Ang inyong mansyon ay nakasekwester na at ang inyong anak ay haharap sa hustisya. Ang tanging natitira sa inyo ay ang inyong buhay. Gamitin niyo iyan para pagnilayan ang lahat. Paglabas ni Teresa ng ospital, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw.
Nakita niya ang mansyon ng mga Almeda mula sa malayo, napapalibutan ng mga yellow tape at mga pulis. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Huminga siya ng malalim dinaramdamang hangin ng kalayaan. Ang Fung Huang ay tuluyan ng nakalipad mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa kanyang sariling kaligayahan ay ngayon pa lamang magsisimula. Sa bawat dapit hapon ng araw ay lumulubog hindi para tuluyang maglaho ang liwanag, kundi para bigyang daan ang paghahanda sa isang mas maningning na bukas. Ang apoy na tumupok sa kahapon ay siya ring apoy na nagbigay ng init sa bagong simula. Nakatayo si Teresa sa pinakataas na palapag ng La Phoenix Tower. Mula sa malaking bintanang gawa sa salamin, tanaw niya ang buong lungsod ng Maynila na unti-unting nababalot ng kulay kahel at lila. Ang ingay ng trapiko sa ibaba ay tila ba isang malayo at mahinang musika isang paalala na ang mundo ay patuloy sa pagginog anuman ang bagyong dumaan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Almeda. Ang mga balita tungkol sa trial ni Mateo at Attorney Juancho ay dahan-dahan nang napapalitan ng mga bagong issue. Nahatulan ang dalawa ng mahabang pagkabilanggo dahil sa mga kaso ng money laundering at panloloko. Si Valerie bagamat pilit na nagpakaawa ay hindi rin nakatakas sa batas bilang kasabwat sa mga illegal na transaksyon ng kanyang ama. Hinawakan ni Teresa ang maliit na kahon sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang kanyang lumang wedding ring. Hindi niya ito itinapon o ibinenta. Iniwan niya ito doon bilang isang alaala ng babaeng dati ay handang mamatay para sa pag-ibig ngunit ngayon ay nabubuhay para sa kanyang sariling dangal. Ma'am Teresa, handa na po ang sasakyan. Ang malambot na boses ni Yaya Loring ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ngumiti si Teresa at binuhat ang isang malusog na sanggol mula sa kanyang crib sa gilid ng opisina. Salamat, Yaya. Pupunta tayo sa orphanage ngayon, di ba? Opo, anak. Hinihintay na tayo ng mga bata para sa inaugurasyon ng bagong wing ng La Phoenix Foundation. Sagot ng matanda ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Bago sila umalis, dumaan muna sila sa isang pribadong nursing home sa labas ng lungsod. Doon sa isang tahimik na hardin, nakaupo si Doña Consolacion sa isang wheelchair. Ang dating mapagmataas na matriarch ay tila ba isang tuyong dahon na lamang tahimik na nagmamasid sa mga ibon. Bagamat maayos ang kanyang kalagayan, dahil sa tulong ni Teresa ang kanyang mga mata, ay laging may bakas ng matinding pangungulila. Pinatawad na ni Teresa ang matanda. Ang pagpapatawad na iyon ay hindi dahil karapat-dapat ang biyenan, kundi dahil kailangan ng sariling puso ni Teresa ng kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay may hangganan, binigyan niya ito ng kalinga, ngunit hindi na niya maibabalik ang tiwala at pagmamahal na dati niyang ibinigay ng buong buo. Habang nagmamaneho ang kanilang sasakyan palayo sa nakaraan, tiningnan ni Teresa ang kanyang anak na himbing na natutulog. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang matiyak na ang batang ito ay lalaki sa isang mundong puno ng katotohanan, hindi sa gitna ng mga maskara ng karangalan. Natutunan ni Teresa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at maging mas mabuting tao kaysa sa mga nanakit sa iyo. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa may sala. Ito ay ang pagbawi sa iyong sarili mula sa mga taong akala ay pag-ari ka nila. Sa huling sandali ng dapit hapon, isang ibon ang lumipad ng mataas sa kalangitan malaya at walang kinatatakutan. Gaya ng Fung Huang, si Teresa ay natutong lumipad sa gitna ng apoy. At sa kanyang muling paglipad, hindi na siya muling titingin sa ibaba nang may takot kundi nang may pasasalamat sa bawat sugat na naging pakpak niya patungo sa kalayaan. Ang kwento ni Teresa Almeda ay natapos na, ngunit ang buhay ni Teresa, ang babaeng may Banlin Thep at pusong mapagmahal, ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Sa dapit hapong ito, ang bawat anino sa silid ay dahan-dahan nang naglalaho upang bigyang daan ang katahimikan ng gabi. Ang mahabang paglalakbay ni Teresa mula sa abo ng kataksilan patungo sa rurok ng kanyang tagumpay ay natapos na, ngunit ang aral nito ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso.
Mga mahal kong kapatid at tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang binubuo ko ang bawat eksena, hindi ko mapigilang mapaluha sa bahagi kung saan pilit na pinapipirma si Teresa sa kanyang sariling hatol habang ang sugat sa kanyang braso mula sa pag-donate ng dugo ay sariwa pa at kumikirot. Para sa akin ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay salamin ng napakaraming babae sa labas na patuloy na nagbibigay ng kanilang dugo, ang kanilang lakas oras at sakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Isipin ninyo ang dugo ay hindi lamang likido ng buhay. Ito ay naging tinta ni Teresa upang isulat ang sarili niyang tadhana. Kung ang isang pirma ay ginamit upang itaboy siya, ang sarili rin niyang dugo ang nagpatunay na siya ang nag-iisang may-ari ng kanyang dangal. Ang bawat sugat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang marka ng katatagan na walang sino man ang makakabura. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin niyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo o mas pipiliin niyo ang tuluyang kalimutan sila? Ano ang nararamdaman ninyo ngayon matapos marinig ang kanyang tagumpay? Baka ikaw ay kasalukuyang nagtutupi ng damit nagluluto ng hapunan para sa iyong mga anak. O baka nagpapahinga sa gitna ng isang mahirap na araw. Nais kong malaman ang iyong kwento. Saan ka man dako ng Pilipinas o ng mundo naroroon mangyaring ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Dito sa ating tambayan ang bawat tinig ay pinakikinggan at ang bawat karanasan ay pinahahalagahan. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas ng loob na bumangon muli. Naway maging inspirasyon ito sa inyo na anuman ang hirap na inyong pinagdadaanan, laging may bukas na naghihintay sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may dangal. Manatiling matatag, manatiling maganda ang loob at laging tandaan na ikaw ang reyna ng sarili mong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Pamagat ng kwento ang paglipad ng La Phoenix sa gitna ng abo at kataksilan. Paunawa ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe sa bawat isa.